Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay lubos na nagagalak sapagkat ang pambansang pulisya ay mayroon ng sariling news network sa YouTube, ang Police News Network o PNN. Tayo ay hindi lang gumaganap sa ating mandato at sinumpang tungkulin, kundi tayo rin ay naghatid ng tama, wasto at balanseng balita para sa serbisyong nagkakaisa tungo sa pagkamit at pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating bansa. Panoorin at suportahan ang Police News Network. Ako si Police General Benjamin C. Acorda Jr., ang inyong Chief PNP para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Live mula sa Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Police Master Sergeant Jimmy Algacer. At Police Corporal Jason Diguerto, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ngayon ay araw ng Sabado at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Kumpiskado sa matagumpay na bypass operation ng PNP ang mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu sa Bulacau, Cebu City. Alamin ang report mula kay Patrolman Edmerson Lapitan. Kumpiskado ang tinatayang nasa higit 1 milyong halaga ng iligal na droga sa bypass operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit 7 na inilatag sa St. Jude Street, Barangay Bulacau, Cebu City. Sa pangunguna ni Police Major Joseph L. Aquino, pasado alas 11 ng gabi, Miyerkules ng nakarang linggo nang mailatag ang operasyon kung saan naaresto ang subject na si alias Tiboy, 24 na taong gulang, residente ng Barangay Pasil, Cebu City at kabilang sa talaan ng Regional High Value Individual. Bago pa ang operasyon ay isinailalim na ang suspect sa surveillance ukol sa illegal na aktibidad nito. Nakuha sa pag-iingat ng suspect ang nasa 205 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 1,349,000 peso, isang bag na ginamit bilang lagayan ng droga at ang bypass money. Kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng RA 9165 ang kinakaharap ng suspect. Ang matagumpay na operasyon ay isang patunay sa walang tigil na pagsusulong ng kapulisan upang lutasin at pigilan ang mapanganib na dulot ng iligal na droga sa mamamayan at sa lipunan. Mula dito sa Cebu City Police Office, ako inyong Police News Network Correspondent Patrolman Edmerson Lapitan. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Lapitan. Arestado rin sa naging buy-bust operation ng mga otoridad ang isang lalaki matapos makabili sa sospek ng pinaghinalaang shabu sa Puerto Princesa City. Ibabalita yan ni Patrolman George Michael Barjago. Arestado ang isang 40 anyos na lalaki sa kinasahang drug buy-bust operation ng mga otoridad sa barangay Bangkaw, nito lamang Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ang sospek na si Jomari Castillo, residente ng barangay Los Viminda, Puerto Princesa. Sa naturang operasyon ay nabilhan ang sospek ng 2 pakete na pinaghinalaang shabu na nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Samantala, nasa kustodiya na ngayon ng otoridad ang sospek na harap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako niyong PNN correspondent, Patrolman Barjago.
alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Badjago. Top 4 City High Value Individual ang arestado sa naging bypass operation ng PNP sa barangay Ang Leongto, Davao City. Yan ang balitang hatid sa atin ni Patrolwoman Rose Ann Delmita. Arestado ang isang lalaki sa isinagawang buy-bust operation ng SA sa PNP sa barangay Ang Leongto, Davao City, Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Jake Goles, Station Commander ng Sasa Police Station, ang suspect na si alias Jai, 34 na taong gulang, residente ng Phase 1 Punad Village, barangay Ang Leongto, Davao City, na tinagura ang top 4 high-value individual sa city level. Ayon kay Police Major Goles, naaresto ang suspect matapos mahuli sa akto ng pagbebenta ng ilegal na droga sa nagpanggap na pusher-buyer na tauhan ng Sasa Police Station. Dagdag pa ni Police Major Goles, nakuha mula sa suspect ang ilang pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na humigit kumulang na 1.86 grams na may street market value na mahigit 29,000 piso at marked money na ginamit sa operasyon. Ang suspect ay mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Davao City, ako ang inyong PNN correspondent Patrolwoman Delmita, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dalmita. Wala namang takas ang isang suspect matapos itong arestuhin ng mga tauhan ng PNP Aviation Security Group sa Iloilo Airport dahil sa kaso nitong rape. Nakatutok sa balitang yan si Patrolwoman Joanne Nadine Soto. Inaresto ang isang 26 anyos na lalaki sa isinagawang joint operation ng mga miyembro ng Oton Municipal Police Station at Iloilo Airport Police Station ng Aviation Security Group. Kinilala ang suspect sa alias na Raymark, isang residente ng Barangay Lambuyaw, Oton, Iloilo. Siya ay arriving passenger lula ng AirAsia Flight Z2315 na nanggaling sa Manila. Ayon sa ulat, ang suspect ay may standing arrest warrant sa kasong rape sa ilalim ng Article 266-A ng Revised Penal Code na binago sa ilalim ng batas na Republic Act 8353 at lalong pinalawig ng Republic Act 11648. Ito ay ipinag-utos ni Acting Presiding Judge Nelson Bartolome ng RTC 6 Judicial Region Branch 32 sa Iloilo City at hindi binigyang rekomendasyon upang magpiyansa. Isang susi nito ay ang patuloy na pagkipag-ugnayan sa ating mga counterpart sa PNP at iba pang mga law enforcement agencies. Sa kaso na ito, ay kasama natin ang PNP po 6 Oton Municipal Police Station. So tayo po ay nakipag-coordinate sa kanila, tumatawag sila, nagbibigay sila ng information regarding doon sa ating subject na umakay sa AirAsia via Manila, Iloilo. So, sa pagkipag-ugnayan, ating pong na-confirm na yung tao na yon ay confirmed passenger, arriving passenger. So, pag-arrive niya po dito sa Iloilo International Airport, doon po natin siya na-intercept. Yung pagpapatupad po ng okalang batas sa ating airport, specifically dito sa Iloilo International Airport, this is in line with the program of our new director na to have a safe and tourist-friendly airport. Ang ating pong airport ay safe and friendly sa tourist at ibang manlalakbay gamit pamagitan ng airport, ngunit ito ay hindi safe para sa mga criminal at mga wanted person. Kasi kung dito sila dadaan, sigurado pong mahuli natin sila. So sa program po ng ating director, pinapanatili po natin ang ating airport na safe, approachable, friendly, effective and efficient. Dagdag pa ni Police Major T. Waniwan, hepe ng Iloilo Airport Police Station, na ang kapulisan ng paliparan ng Iloilo ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa iba pang mga ahensya para sa matagumpay na pagsasagawa ng mga police operation. Sa kasalukuyan, ang suspect ay nasa himpilan ng Oton Municipal Police Station para sa masusing investigasyon, dokumentasyon at tamang disposisyon.
mula sa tagapangalaga ng kapayapaan ng bawat paliparan. Nag-uulat para sa Police News Network, Patrolwoman Joanna Dean P. Soto, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Soto. Wala namang kawala ang isang wanted person na nagtago sa batas sa loob ng 17 taong matapos itong maaresto ng mga tauhan ng Subic PNP sa Barangay Galampandya, Subic, Zambales. Kasama natin sa balitang yan si Police Corporal Maria Elena de los Santos. Bagsak kulungan ng isang wanted person matapos ipatupad ng Subic PNP ang warrant of arrest sa Barangay Calapandayan, Subic, Zambales. Idinitalye ni Police Lieutenant Colonel Romel E. Henublaso, Chief of Police ng Subic PNP, ang pagkakaaresto sa naturang akusado. Sa bisa po ng isang warrant of arrest, tayo po ay nagkasa ng isang operasyon noong August 10, 2023 sa Barangay Calapandayan, Subic, Zambales. Ito po ay nagresulta sa pagkakaristo kay Elmer Pangilihan Fornal ng Barangay Aplaya, Bungabong, Oriental, Mindoro. Ang nasabi pong warrant of arrest ay sa bisa na inisyo ng ating kagalang-galang hukom, Judge Erwin de Mayakyak, RTC Judicial Region of Branch 42 ng Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Ang nasabi pong warrant of arrest ay sa paglabag sa RA 9165 o ang pagtatransport ng illegal na droga, at ito po ay walang kaukulang piyansa o habang buhay na pagkabilanggo. Ang nasabi pong tao ay matagal nang nagtatago, buhay nagtago sa ating bayan ng Subic ng 17 years, at ngayon po ay siya ay ating naaresto. Ang nasabi pong operasyon ay matagumpay na isagawa sa ating pag-coordinate o kooperasyon sa Bansod Municipal Police Station ng Oriental, Mindoro. Sinisiguro ni Police Lieutenant Colonel Henublaso na patuloy ang kanilang opisina sa pagtugis sa mga nagtatago at lumalabag sa batas. Muli po, kami ay nagpapaalala sa ating mga kababayan na kailanman ay hindi nyo matatakasan o matataguan ang batas. Mula dito sa gitnang Luzon, ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Maria Elena S. de los Santos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman de los Santos. 2 milyong pisong halaga naman ng copper ore ang nakumpiska ng mga tauhan ng Criminal Investigation Group sa Davao Oriental. Nakatutok sa balitang yan si Patrolman Kate Murao. Mula sa koordinasyon sa tanggapan ng DNR Centro Lupon, Davao Oriental, nahuli ng mga operatiba ng CIDG Davao Oriental Provincial Field Unit kasama ang lokal na pulisya ang 2 individual sa kinasang operasyon alinsunod sa flagship project ng CIDG na Oplan Kalikasan sa kahabaan ng National Highway, Barangay Kalapagan, Lupon, Davao Oriental noong nakaraang Martes. Ang mga naresto ay kinilala na sina Felipe Asinero Tayon Jr., 51 taong gulang, at Christopher Mila Subuyan, 35 taong gulang, na parehong residente ng Barangay Poblasyon, Maragusan, Davao de Oro. Nakumpiska mula sa mga suspect ang isang unit ng truck drop site na may kargang himugit kumulang 10,000 kilo ng copper ore na may tinatayang kabuang halaga na 2 milyong piso. Ayon sa mga operatiba, 2 gabi nilang inabangan ang nasabing truck matapos na makakuha ng impormasyon na nagsasagawa ang mga nasabing suspect ng iligal na pagtatransport ng mga copper ore na walang legal na dokumento. Dinala ang mga naaresto at nakumpiskang ebidensya sa kustodiya ng CIDG Davao Oriental PFU habang naharap sila Tayon at Subuyan sa kasong paglabag sa RA 7942 o Philippine Mining Act of 1995. Mula sa tagapagsiyasat ng katotohanan, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Kate Murao, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Murao. Arestado sa kasong acts of lasciviousness
in relation to Republic Act 7610 ang isang wanted person sa isinagawang manhunt Charlie ng PNP sa Dagupan. Alamin ang report mula kay Staff Sergeant Carmela Danggecan. Arestado ang isang lalaki sa Dagupan City sa kasong acts of lasciviousness in relation to RA 7610. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Brandon B. Palisok ang suspect na si Dunjun Kadayaw Kayabyab alias AE, 29 na taong gulang na residente ng Sitio Bagong Barrio, Bunuan Giset, Dagupan City, Pangasinan. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest sa isinagawang manhunt Charlie ng mga operatiba ng Dagupan City Police Station na may rekomendadong piyansang 180,000 pesos. Ang operasyon ng kapulisan ay naging matagumpay dahil sa pagkikipagtulungan ng mamamayan upang mapaigting ang kampanya kontra kriminalidad para mapanagot ang mga taong may sala sa batas. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Carmela Danggecan, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Danggecan. Sa bisa ng arrest warrant, isang lalaki rin ang arestado sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 o ang Anti-Gambling Law Article 148 at Direct Assault. Alamin ang balita mula kay Patrolwoman Glazil Ann Esperanza. Nasa kote ng mga operatiba ng District Special Operation Unit ang isang lalaki na kinilala bilang si alias Paul Jepsen na isang construction worker at kasalukuyang naninirahan sa Barangay 176, Caloocan City. Ang akusado ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa krimen na pagpatay ng Revised Penal Code Article 248 na inisyu ni Honorable Maria Rowena Violago Alejandria, presiding judge ng RTC Branch 121 Caloocan City, na walang inirekomendang piyansa para sa kanyang kaso at ang akusado ay kasalukuyang nakakulong sa Northern Police District Custodial Facility Unit habang naghihintay sa kanyang commitment order. Mula rito sa Northern Police District, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Glazil Ann Esperanza, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Esperanza. Balita naman mula sa Southern Police District. Isang babae ang hinuli ng kanilang mga operatiba dahil sa kasong 53 counts of qualified theft. Magbabalita dyan si Staff Sergeant Mary Rose Daet. A-attend lang sana ng hearing ng maaresto ang isang babae dahil sa umano'y nakabimbing kaso nitong 53 counts ng qualified theft mag-aalas 11 ng umaga nito lamang Biyernes sa Hall of Justice sa Parañaque City. Kinilala ni Police Colonel Raycon L. Garduque, ang officer in charge ng Parañaque City Police Station, ang naarestong suspect na si Maria Switzel Diuna na itinuturing ding pang-8 sa top 10 most wanted person ng Parañaque City. Ang mga tauhan ng warrant sa Pinay Unit ng Parañaque City Police Station ang naghain para sa kanyang warrant of arrest sa kasong qualified theft na inisyu ng Regional Trial Court Branch 274 ng Parañaque City noong Mayo taong kasalukuyan. Sa kabuuan, aabot naman sa 1.6 million pesos ang piyansang inirekomenda ng korte para sa kanyang pansamantalang paglaya. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Staff Sergeant Mary Rose Daet, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Daet. Kulungan naman ang bagsak ng 3 sospek matapos mahulihan ng mga tauhan ng Manila Police District o MPD na iligal na droga sa kanilang ikinasang operasyon. Tutukan mula kay Police Staff Sergeant Giovanni Carlo Reyes. Himas Rehas, ang 33 taong gulang na lalaki, kabilang sa talaan ng membro ng drug group, makaraang mahulihan ng hinihinalang shabu ng masita ng mga nagpapatrolyang kapulisan ng Manila Police District sa kahabaan ng A. Mendoza Street, Barangay 464, Sampaloc, Maynila. Base sa ulat ng Barbosa Police Station Commander, Police Lieutenant Colonel Roberto Ape Mupas, sa District Director ng Manila Police District, Police Brigadier General Andre Perez Dizon, dakong alas 12:50 ng umaga, sa kasagsagan na anti-criminality operation, ay nasita sa naturang lugar ang suspect na si alias Jomart, membro ng Castillo Drug Group at residente
ng Quezon Boulevard, Barangay 464, Sampaloc, Manila. Nang kusang ilabas ang laman ng sariling bulsa, ay nakumpiska rito ang isang pakete ng hinihinalang shabu na tinatayang may timbang na .1. Dahil dito, naharap sa kasong paglabag sa Section 11 ng Article 2 of RA 9165. Samantala, kalaboso naman ang dalawang drug suspect na kabilang sa mga nagtutulak ng illegal na droga matapos magpositibo ang bypass operation ng Barbosa Police Station sa pangunguna ng Chief Station Drug Enforcement Unit, Police Major Hiljan Lubaton. Ang mga naturang suspect ay kinilalang si alias Orly, 48 taong gulang, at ang kasama nitong si alias Marie, 43 taong gulang. Nasabat sa dalawang suspect ang tinatayang 7 gramo ng hinihinalang shabu at nagkakalaga ng 47,600. Naharap sa kasong paglabag, Section 5 and 11, Article 2 of RA 9165 si alias Orly, habang ang kasama nitong babae ay sa kasong paglabag sa Section 11, Article 2 of RA 9165. Pansamantala munang nasa kustodiya ng kapulisan ang mga naturang suspect habang hinihintay ang utos ng korte na sila ay ilipat sa ibang pasilidad. Mula dito sa Manila Police District, ako si Police Staff Sergeant Giovanni Carlo Reyes, ang inyong PNN correspondent. Alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Staff Sergeant Reyes. Balita naman mula sa Hilagang Mindanao, isang lalaki ang arestado matapos makuwanan ng mga otoridad ng iligal na baril sa Lantapan, Bukidnon. Magbabalita dyan si Patrolman Joel Subsuban. Arestado ang isang lalaki matapos sa makunan ng barila sa paghahain ng search warrant sa Lantapan Municipal Police Station, Puro Ka 4, Barangay Alanub, Lantapan, Bukidnon nitong Agosto 11, 2023. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Edward Agbalsa, hipi ng Lantapan na MPS, ang nahuling suspect na si alias Jeffrey, 25 years old at residente sa Lantapan, Bukidnon. Bandang alas 9:40 ng gabi nang inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na may kinalaman sa RA 10591. Nakuha sa suspect ang isang unit caliber 357 revolver. Ang suspect ay nasa kustodiya na ng otoridad para sa disposisyon. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Joel Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Subsuban. Sa kaugnay na balita, isang pasahero naman sa Bohol Panglao International Airport ang inaresto ng mga miyembro ng PNP Aviation Security Group matapos mahulihan ng baril sa kanyang bagahe. Tutukan mula kay Patrolman Christian Austria. Hindi na nakasakay pa ng eroplano ang isang pasahero na patungo sa ng Manila nito lamang linggo ng umaga, ika-13 ng Hulyo taong kasalukuyan. Nang siya ay arestuhin ng mga membro ng Aviation Security Unit 7, Bohol Panglao International Airport Police Station dahil sa paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Ito ay matapos siyang mahulihan ng kalibre 22 na baril sa kanyang bagahe habang sumasailalim sa Initial Security Screening Checkpoint ng Bohol Panglao International Airport. Ayon kay Police Colonel Arthur A. Salida, hepe ng Aviation Security Unit 7, ang suspect ay 32 taong gulang na lalaki, isang seaman at residente ng Tagbilaran City, Bohol. So before entering kasi sa airport ng lahat ng pasahero, dadaan sila doon sa security screening manned by the OTS, yung sa X-ray na sinasabi natin. So doon sa security screening, makikita kung may mga firearms na dala o contraband. So doon sa situation na yan, is yung pasahero ay nilagay niya po yung kanyang bagahe doon sa X-ray. So while nandun pa yung bagahe sa X-ray, nakita po ng ating operator natin, ng OTS, yung semblance ng baril doon sa loob. Pag pumasok kasi yung bagahe sa X-ray, makikita mo kung may mga bakal doon sa loob, makikita mo yung semblance. At tinawag niya po yung ABSI Group personnel natin, tapos yung may-ari, bago nila ilabas yung bagahe. So, bago paglabas ng ating bagahe, nag-conduct sila ng manual inspection. So, natuklasan nga po na doon yung isang Black Widow firearms na caliber 22 na may tatak na North American Arms.
pero wala pong serial number. Nang hanapan ng sospek ng kaukulang dokumento ng naturang baril ay wala itong naipakita, dahilan upang siya ay arestuhin. Dito ay pinaalam ang dahilan ng kanyang pagkakaaresto at karapatan sa institusyon sa wikang kanyang naiintindihan. Matapos nito ay dinala siya sa tanggapan ng Bohol Panglao International Airport Police Station para sa kaukulang dokumentasyon. So as of now, yung status ng ating suspect na nahuli ay andun sila sa prosecutor ng Bohol for inquest proceeding for the violation of Republic Act 10591. Pinaalalahanan naman ni Police Colonel Salida ang mga pasahero na ang pagdadala ng baril na walang kaukulang dokumento ay higit na ipinagbabawal sa paliparan. Lalo na ngayong papalapit na ang barangay and SK election at ipapatupad muli ang gun ban na magsisimula ngayong Agosto 28. Mula dito sa tagapangalaga ng kapayapaan ng ating mga paliparan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Christian Austria, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Austria. Hindi naman nakaligtas ang isang high-value individual matapos maaresto sa ikinasang search warrant operation ng Gatarian PNP, kung saan halos 100,000 piso halaga ng marijuana ang nakumpiska. Narito ang pagtutok ni Patrolman Raymart Paul Almondia. Arestado ang isang high-value individual sa matagumpay na implementasyon ng search warrant ng mga operatiba sa Barangay Kasikalan Norte, Gataran, Cagayan. Kinilala ang sospek na si alias Marina, 34 anyos, walang asawa at residente ng Gataran, Cagayan, at kabilang sa listahan ng high-value target. Nahuli ang sospek nang isilbi ng mga otoridad sa kanyang bahay ang search warrant dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nasamsam ng mga operatiba ang isang bricks ng hinihinalang marijuana na nakabalot sa isang clear tape na nasa 800 gramo at nagkakahalaga ng 96,000 pesos, 5 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu, hinihinalang seeds ng marijuana na nakabalot sa papel, pocket size ng electronic weighing scale, 2 piraso ng long barrel na na-convert sa caliber .22, iba't ibang bala, mga basyo ng bala, coin purse, lighter at cellphones. Mahaharap ang suspect sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang operasyon ay matagumpay na sinagawa dahil sa pinagsamang operasyon ng Gataran Police Station at ng 2nd Mobile Force Platoon ng 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company. Mas paiigtingin ng hanay ng pambansang pulisya ang pagsasagawa ng operasyon upang mahuli ang mga lubalabag sa batas at panagutin ang mga ito. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Raymart Paul Almondia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Almondia. Arestado ang isang e-bike driver matapos makuhanan ng mahigit 700,000 pisong halaga ng shabu sa ikinasang buy-bust operation ng mga otoridad sa Cebu City. Tutukan mula kay Patrolman Edmerson Lapitan. Arestado ang 39 anyos na e-bike driver matapos makumpiskahan ng tinatayang nasa 105 gramo ng hinihinalang shabu na umaabot ang halaga sa 714,000 peso sa buy-bust operation na inilatag ng kapulisan sa J. Climaco Corner de Masalang Street, Barangay Pahina Central, Cebu City. Dakong alas 7:55 ng gabi, Miyerkules ng nakaraang linggo, nang ilunsad ng mga tauhan ng Regional Police Drug Enforcement Unit 7 ang operasyon kasunod ng pagkakakumpirma ng manakalap na impormasyon hinggil sa iligal na aktibidad ng suspek. Kinilalang suspek na si alias Doydoy na residente ng Barangay Pasil, Cebu City. Naharap ngayon ang suspek sa mga kaukulang reklamo sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman na hinihimok ng kapulisan ang mamamayan sa masugid na pakikiisa para sa katagumpayan ng kampanya kontra iligal na droga.
Mula dito sa Cebu City Police Office, ako ang inyong Police News Network Correspondent Patrolman Edmerson Lapitan, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Lapitan. Siyam na drug personalities naman ang voluntaryong sumuko matapos ang Information Drug Campaign Awareness ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Tawi-Tawi Police Provincial Office. Nakatutok dyan si Patrolman Jan Maborang. Voluntaryong sumuko ang siyam na drug personalities matapos ang sinagawang Information Campaign Orientation sa Anti-Illegal Drugs ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Tawi-Tawi Police Provincial Office na may temang Ama Kong Pulis sa Sitio Kasulutan, Barangay Simandagit, Bungaw, Tawi-Tawi nito lamang Agosto taong kasalukuyan. Ayon sa Tawi-Tawi Police Provincial Office, tinulungan nila ang siyam na street drug personalities kung saan isa ay drug pusher at 8 naman ang drug dependents na hindi na tinukoy ang kanilang mga pangalan para sa kanilang mga seguridad. Dinala ang nasabing mga surrenderies sa Barangay Hall para isama sa Badak Watchlist at pagkatapos ay dadalhin sa Philippine Drug Enforcement Unit Office para sa debriefing. Matapos ang profiling, ite-turn over sila sa Badak ng Barangay Simandagit at dadalhin sa Bagong Buhay Kasulutan Reformation Program sa pag-ipagtulungan ng PNP para turuan sila na pagyamanin ang kanilang moral, values at spirituality para maitama ang kanilang mga maling gawain at makapagbagong buhay para sa maayos na komunidad. Mula po dito sa Bangsamoro Autonomous Region, nagbabalita ang inyong PNN Correspondent Patrolman Maborang, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Mabora. 2 SAP high priority target sa Agusan at Surigao del Sur ang arestado ng mga tauhan ng Special Action Force dahil sa kasong frustrated at attempted murder. Ang buong detalye ng balita ay bahagi mo, Patrolman Winery Kaina Balisong. Noong August 14, 2023, ang pinagsamang puwersa ng PNP, SAF at iba pang territorial na unit ng PNP ay nagtagumpay sa mga isinagawang operasyon noong August 12, 2023 at humantong sa pagkakaaresto ng 2 high priority targets sa Agusan del Sur at Surigao del Sur. Sa isang operasyon na isinagawa ng mga tauhan mula sa 11th Special Action Company, 1st Special Action Battalion, Regional Mobile Force Battalion 13 at San Luis Municipal Police Station, na-aresto si Richard T. Gomez sa Purok 4, Barangay Balit, San Luis, Agusan del Sur. Inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa salang frustrated murder na inisyo ni Honorable Lou A. Nueva, Acting Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch 7, Bayugan City, Agusan del Sur noong March 6, 2019 na may inirekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Samantala, ang operasyon na isinagawa sa KM9 Sitio Simowaw, Barangay Diatagon, Lianga, Surigao del Sur ng mga tauhan mula sa 14th Special Action Company, 1st Special Action Battalion, RMF B13 at Provincial Intelligence Unit, Surigao del Sur Police Provincial Office ay humantong sa pagkakaaresto kay Ronnie T. Perez, isang CTG member sa ilalim ng Northeastern Mindanao Regional Committee, Dismantled Guerrilla Front 19 at Weekend Guerrilla Front 30. 2 warrant of arrest para sa attempted murder ang kasong hinaharap ng suspect na may piyansang nagkakahalaga ng 120,000 pesos para sa bawat kaso. Ito ay inisyo ni Judge Lilibeth O. Ladaga, Regional Trial Court 11th Judicial Region, Branch 28, Lianga, Surigao del Sur noong March 30, 2021. Ang mga naarestong personalidad ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng San Luis at Lianga Municipal Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang mga matagumpay na operasyong ito ay nagpapatunay ng patuloy na pangako at pagkakaisa ng PNP, SAF at iba pang unit ng PNP upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa mga nasabing lugar. Mula dito sa tahanan ng inyong tagaligtas, ang inyong maaasahan anumang oras. Ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Winery Kaina Balisong, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Walang takas ang top 8 most wanted ng district level matapos maaresto ng mga tauhan ng NPD o Northern Police District para sa kaso nitong robbery with homicide. Ang buong detalye mula kay Patrolman Glazel Ann Esperanza. Inaaresto ka namin ha sa
visa ng warrant of arrest na may kasong robbery with homicide. Timbog ang top 8 most wanted person ng district level at top 3 most wanted ng Malabon City Police Station sa Barangay Hulongdo at Malabon City. Alinsunod sa kampanya ng PNP laban sa mga wanted person, ang mga tauhan ng warrant and subpoena section ng Malabon City Police Station kasama ang mga tauhan ng 4th MFC, RMFP, and CRPO ay nagsagawa ng joint police operation laban sa top most wanted person na nagresulta sa pagkakaaresto sa akusado na 28 anyos na construction worker at residente ng Barangay Katmon, Malabon City. Sa bisa ng warrant of arrest para sa robbery with homicide ng Revised Penal Code Article 294 na inisyu ni Honorable Misael Madelo Ladaga na walang inirekomendang piyansa, ang akusado ay dinala sa ospital ng Malabon para sa medical na eksaminasyon pagkatapos ay dadalhin sa Malabon City Police Station Custodial Facility para sa pansamantalang pagkakakulong habang nakabinbin ang pagpapalabas ng commitment order mula sa pinanggalingang korte. Mula rito sa Northern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Blaiselan Esperanza, alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Esperanza. Hindi naman nakaligtas ang top 5 most wanted matapos madakip sa ikinasang operasyon ng PNP Special Action Force dahil sa kaso nitong Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Comprehensive Dangerous Drug Act. Ang balita mula kay Patrolwoman Sherilyn Kalumpita. Sa isinagawang joint operation ng 61st Special Action Company, 6th Special Action Battalion, Ilog Municipal Police Station kasama ang iba pang unit ng PNP, naaresto si alias Nene sa Sitio Mabwa, Barangay Pingot, Ilog, Negros Occidental. Si alias Nene ay may warrant of arrest sa salang murder na walang inirekomendang piyansa na inisyu ng Honorable Rodney Z. Magbanwa ng RTC Branch 61, 6th Judicial Region, Kabangkalan City. Habang arestado naman ang isa pang suspect sa Barangay Pinalugnan, Tayasan, Negros Oriental sa isa pang joint operation ng 64th Special Action Company, Tayasan Police Station at Provincial Intelligence Unit Negros Oriental PPO na nagpatupad sa search warrant sa kadahilanang ang suspect ay nasasangkot sa paglabag ng RA 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act at nagresulta sa pagkakasamsam ng isang light weapon, hinihinalang droga at iba pang gamit mula sa tirahan ng suspect. Nasa kustodiya na ngayon ng Ilog Municipal Police Station at Tayasan Police Station ang mga naarestong personalidad kasama ang mga illegal na bagay na narecover para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Itinatampok ng mga pinagsamang operasyong ito ang pagtuloy na pangako ng PNP sa pagtataguyod ng batas, pagtitiyak ng kaligtasan ng publiko at paglaban sa kriminalidad sa rehiyon ng Negros. At mula dito sa tahanan ng inyong tagaligtas, inyong maaasahan anumang oras. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Sherilyn Kalumpita, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kalumpita. 3 miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG ang voluntaryong sumuko sa pamahalaan sa Setio Loot, Poblasyon, Malapatan, Sorangani Province. Dahil yan sa patuloy na pag-arangkada ng mga programa ng PNP at pamahalaan na makakatulong sa kanilang pagbabalik loob. Kung paano sila sumuko, alamin natin sa report ni Patrolman Nervin J. Midilin. Voluntaryong sumuko ang isang dating miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG sa tropa ng South Cotabato 2nd Provincial Mobile Force Company sa Sitio Santo Niño, Barangay Centrala, Surala, South Cotabato. Nito lamang ika-14 ng Agosto, taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Ray D. Igos, Force Commander ng 2nd South Cotabato Provincial Mobile Force Company, ang sumuko na si alias Arian, 25 anyos, dating miyembro ng teroristang grupo mula sa Southern Regional Command Taguma, Guerrilla Front 73, at residente ng Barangay Hinalan, Calamansig, Sultan Kudarat. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Igos, isinuko rin ni Arian ang kanyang armas na isang unit ng submachine gun at isang granada. Sa pahayag pa ni Police Lieutenant Colonel Igos na ang dumaraming bilang ng mga rebeldeng CTG na sumusuko sa hukbo ng gobyerno
ay nagpapatunay lamang sa kahusayan at epektibong pagpapatupad ng pamahalaan sa pagkamit ng pangmatagalang kampanya laban sa terorismo sa pamamagitan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Nerwin J. Medellin, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Dilin. Kulungan naman ng bagsak ng isang retiradong sundalo matapos mahulihan ng ilegal na droga at ibang klase ng bala ng mga otoridad sa Agusan del Sur. Yan ang balitang inalam ni Patrolman Raymart L. Gagante. Kalaboso ang lalaking ito sa bisa ng search warrant na hinaing ng mga operatiba ng Agusan del Sur PNP, katuwang ang PIDEA 13 sa Purok 7, Poblacion Beruela, Agusan del Sur. Kinilala ang naaresto na si Jubino Ayunso Gasulas Jr., 49 anyos at residente sa nabanggit na lugar. Matagal nang minamanmana ng mga operatiba si Gasulas at nang makumpirma, dito na inilungsad ang intelligence monitoring at positibong iniugnay sa illegal na droga dahil karamihan sa mga pumupunta sa kanyang bahay ay kilala bilang mga drug addict sa nasabing lugar. Nakumpiska mula sa kanya ang 5 pirasong heat-sealed transparent plastic sachet na hinihinalang shabu na may timbang na higit sa 1 gramo at may street market value na 7,000 at 380. Mga iba't ibang klase ng bala at mga samot-saring drug paraphernalia. Naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Illegal Possession of Firearms and Explosive ang nasabing sospek. Mula dito sa Police Regional Office 13, nagbabalita ang inyong PNN correspondent, Patrolman Raymart L. Gagante. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Gagante. Himas Rehas, ngayon ang isang lalaki matapos maaresto ng PNP sa Negros Oriental dahil sa kaso nitong 4 counts of rape. Tutukan mula kay Patrolman Emerson Lapitan. Himas Rehas ngayon ang isang lalaki sa Negros Oriental makaraang arestuhin ng kapulisan sa bisa ng arrest warrant para sa kaso nitong 4 counts of rape noong Linggo sa Barangay Hilocon, San Jose. Dakong alas 5:30 ng hapon, magkasanib pwersa na isinilbi ng matauhan ng Criminal Investigation and Detection Group Negros Oriental Provincial Field Unit, San Jose Municipal Police Station, Cebu City Mobile Force Company at ng Regional Intelligence Unit 7 sa akusado na kinilalang si Mario Nito ang warrant of arrest na inisyu ni Honorable Ethel B. Election Vidal, Presiding Judge ng Family Court Branch 17 ng Tanjay City, Negros Oriental. Sa report, nabatid na ang suspect ay naitala bilang top 10 most wanted person regional level. Nakakulong ngayon ang akusado sa CIDG Negros Oriental habang pinagbigay alam na sa kinauukulang korte ang pagkakaresto nito. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Edmerson Lapitan. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Lapitan. Walang kawala naman ang isang lalaki matapos maaresto ng mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO sa kaso nitong rape. Nakatutok dyan si Patrolwoman Maria Danica Bungo. Nasa kote sa bisa ng warrant of arrest ng Regional Trial Court Branch 125, Caloocan City, dated August 2, 2023, ang isang 25 taong gulang na construction worker na si alias Gudo. Sa Top Peak Restaurant Daang Radial, Barangay La Huerta, Parañaque City. Sa ganap na oras na 1:00 ng madaling araw, Miyerkules taong kasalukuyan, at kinilalang residente ng Barangay 176, Bagong Silang, Caloocan City. Siya ay inakusahan sa kasong rape under Republic Act 8353, Anti-Rape Law of 1997, docketed under criminal case number C123990, and with no bail recommended for his temporary liberty. Ito ay inaksyonan ng Continuous Operational Research and Intelligence in relation to Letter of Instructions Manhunt Charlie, Elements of Intelligence Section ng nasabing stasyon, together with the assistance of Northern NCR Maritime Police Station. Kabalikat pa rin ang 4th Mobile Force Company ng RMFB NCRPO.
Karagdagang impormasyon pa, ang akusado ay dinala sa Caloocan City Medical Center for physical and medical examination at inlipat naman sa intelligence section para sa pagsasadokumento. Mula sa tanggapan ng RMFB and CRPO, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Maria Danica Bacal Subungo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bongo. Dahil sa patuloy na paglaban ng pamahalaan kontra insurhensya, isang mataas na opisyal ng Komiteng Rehiyon, panay ng Communist Terrorist Group, ang patay matapos makainkwentro ng mga otoridad sa lalawigan ng Iloilo. Ang kabuuan detalye, ibahagi mo, Patrolman Julius Sam Akad. Patay ang isang mataas na opisyal ng Southern Front Committee ng Komiteng Rehiyon Panay ng Communist Party of the Philippines New People's Army sa nangyaring sagupaan sa pagitan ng 61st Infantry Battalion, Philippine Army at ng rebeldeng grupo sa boundary ng Barangay Kananaman, Leon at Barangay Ayobo, Tubungan, Iloilo nito lamang 13 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Danilo Noca, hepe ng Leon Municipal Police Station, ang nasawing CTG officer na si Rebecca Aliparo alias Mara, 56 anyos, residente ng Barangay Bagakay, Tibawan ng parehong lalawigan. Ayon kay Police Lieutenant Noca, dati ng aktivista si Rebecca habang ito ay nag-aaral sa kolehiyo at matagal nang hindi nakakauwi sa kanyang pamilya. Tumagal ng 3 minuto ang palitan ng putok ng dalawang grupo na siyang dahilan ng agarang pagkamatay ni Rebecca na may tama ng bala sa mga bahagi ng katawan nito. Wala namang naiulat na nasawi sa hanay ng pamahalaan habang nakumpiska ng mga otoridad sa encounter site ang isang 45 caliber pistol, mga assorted medicine, 2 civilian backpack at mga personal na kagamitan. Kaugnay ng naturang pangyayari, tiniyak naman ng otoridad na patuloy nilang paigtingin ang kampanya kontra terorismo at lalong pag-uusayin ang bawat takbang upang mawakasan ang insurhensya sa rehiyon at matiyak ang kaayusan at kapayapaan ng komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako po ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Julius Sam Akad, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng 228,000 strong members ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP General Benjamin Casuga Acodar Jr., maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Police Master Sergeant Jimmy Algacer. At Police Corporal Jason De Guerto, maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.